Malawakang ulan iira sa iba't ibang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon, bunsod dyan ng tropical wave na umiiral. Kasama ang hilagang bahagi ng Luzon, lalo na sa silangan ng Cagayan Valley hanggang Bicol Region, asahan ang malawakang ulan. At binabantayan convergence na nanatili pa rin consistent ang forecast na maaari tayong magkaroon ng bagong invest this week. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, September 10, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 11:21 na ng umaga. Nakakaranas tayo ngayon ng mga intermittent light to sa moderate showers sa Metro Manila at ilang heavy rain naman sa may banal silangang bahagi ng Luzon. Bunsod po ng may tropical wave po tayong namamataan dyan sa may bandang silangang baybayin ng Luzon na nanggaling pa yan mula kahapon sa timog silangan ng Luzon. At ngayon makikita natin sa Doppler radars imagery ang malawakan na concentration ng water vapor nito. Yan, umaabot ng hanggang moderate na ang ilang bahagi ng Laguna, Quezon Province, hanggang heavy rain silang bahagi nga po ng Laguna. So isusum po natin yung ating Doppler radar para makita natin ang mas malapitan ay makikita po ang malawakang ulan. Yan, yung malawakang ulan na yan. Sakop ang Metro Manila hanggang Quezon City at Caloocan na yan. At umaabot ang extension yan hanggang bandang Montalban, San Mateo, hanggang bandang Obando, then Bukawi hanggang Santa Maria, sakop na ng Bulacan. At dito naman sa may bandang Calabarzon nga po, kasama na ang buong Laguna, sakop na hanggang Santo Tomas na yan, hanggang San Pablo, hanggang dito sa may bandang Candelaria, then papasok ng Quezon Province mula Lucena, Tayabas, and rest ng Quezon Province na nga po, mula Infanta na yan, hanggang dyan sa pababa ng Gumaca, hanggang Alabat. Siyempre, ang Polillo Islands ay nakakaranas ng heavy rain showers ngayon. Ingat na lamang sa mga potensyal na pagbaha. At sa may bandang Aurora Region, mula Baler, pataas ng Kasiguran Aurora, umaabot din silang pahagi ng Isabela hanggang Palanan ang mga kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers base na rin sa imagery ng Doppler radar. Ayun, ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa kung sakali, maging sa bahagi nga po ng Camarines Norte na nakakaranas din ng mga kalat-kalat na moderate and some heavy rain showers. Kabilang na ang Dayet, Camarines Norte hanggang dyan sa may bandang Catbalonga nga po. At ilang bahagi ng Sipokot, papasok ng Naga, sakop ng Bicol Region. So ingat na lamang po at dahil mataas ang concentration ng ating water vapor ngayon, bunsod nga po ng tinatawag natin na tropical wave. Umiiral na tropical wave dahil nagkaroon ng accumulated water vapor kasabay po ng malakas na easterlies. Medyo may daloy ng easterlies kasi dito na bumabalanda sa medyo malamig na hangin dito sa kalurang bahagi ng Luzon. So ang resulta ay mataas na accumulated water vapor na nagdala po ng malawakang pag-ulan sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, lalo na sa silangan, damay ang Metro Manila. Pagdating naman sa mga pagkulog at pagkilat, bagamat ko konti dahil napaka-saturated naman kasi ng paligid, walang masyadong creativity of localized thunderstorms, pero sa may baybayin at least may mga 3 na na-detect hanggang 4 dyan sa may bandang baybayin ng Burnham Rise Region. At mula naman sa ating thunderstorm advisory, courtesy of Pag-asa, nakataas ang mga pag-ulan at thunderstorms daw sa Southern Luzon at Northern Luzon. Ay nakataas po mula sa Southern Luzon nga po ang bandang Oriental Mindoro, so mula Victoria na yan hanggang Pola, at sa Northern Luzon naman kasama na ang Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Cagayan Valley, Nueva Vizcaya. Yan, kasabay-sabay na at may mga heavy rains daw na naapekto ngayon. Well, tinuro ko na po sa inyo sa ating Doppler radar, kabilang na ang buong Aurora, Isabela, Quirino, pababa na yan. So 1 to 2 hours po ang effectivity ng monitoring na yan, so ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin just in case tuloy-tuloy ang heavy rain shower sa inyo. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, cold, humid at overcast po ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan.
at mukhang wala tayo na ngayon na binabantayan na anumang low pressure area. Ibig sabihin na-dissipate na po yung dalawang bagyo na matagal nang namalagi dito sa Southeast Asia na nanggagaling nga po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala po tayo sa ngayon na aktibong weather disturbance so far. At sa ating malapit sa loob ng ating bansa at sa labas, so far wala tayong binabantay na bagong low pressure area. Except na lamang na may namubuo nga po tayong tropical wave dito sa silangang parte ng Luzon na nagdudulot ngayon ng mga malawakang pag-ulan. Nakadepende na lamang kay Pag-asa yan kung itataas yan as shallow low pressure area. Si Pag-asa na lang ang magdidesisyon yan. Sa lowest temperature nito lang ako weather station kininang 10:23 AM nakapagtala tayo ng lowest of 24 degrees Celsius sarado. Kahapon pinakamataas na sa Caloocan 31.2 degrees Celsius. So napakababa nito. Kahapon nito ng umaga at 11:43 AM. Ibig sabihin lamang mababa ang naging heat index namin. Ay hindi, medyo mataas. Nabasa ko kasi 25 dito pala. Yan. So mataas pala ang aming heat index. Ibig sabihin medyo meron kaming warm humid. Despite na mababa ang temperature namin na air temperature, umabot sa 41.6 degrees Celsius ang naging heat index sa amin sa Caloocan despite na maghapon ang makulimlim. Kung titingnan naman natin ang heat index forecast ngayong araw, wala kaming latest na mataas na heat index ngayon, pero ang forecast 38 degrees Celsius daw ang aasahan namin na extreme caution heat index. Base yan sa 82% na average September humidity. So sa maghapon, mababa naman ang aming heat index, so wala tayong magiging problema maging sa ilang bahagi ng Nodo Luzon. So hindi na natin masyado iisa-isahin yan dahil napaka-gloomy ang paligid niyan. Asahan mababa ang heat index maging dyan sa may bandang Southern Luzon. Diretso agad tayo sa may bandang Cebu dahil dito at least medyo moderate at maalinsangan sa kanila. Yan, nasa danger po ang kanilang heat index. Pumapalo ng 43 degrees Celsius na mukhang yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo ngayong maghapon starting 11 o'clock hanggang 1:00 ng hapon. So wag masyadong magbibila dahil sa inyo sa may bandang Central Visayas ay kayo ay nakakaranas ng maalinsangan na panahon pero moderate at mostly nagiging fair weather naman kayo sa Visayas area. Yan, kasama na ang ilang parte ng Bohol at Southern Leyte. At sa may bandang Mindanao naman, well, mukhang katamtaman din ang inyong lagay ng panahon. Double check natin, 36 degrees Celsius. So medyo mababa pa rin. Hindi naman ganun katindi. Malamang may mga mauulap at mga kalat-katapag ulan na umiiral sa Davao Region, lalo na sa Davao City. Sa Zamboanga Peninsula naman, ganun din, mababa. Ibig sabihin, mukhang gloomy rin ang paligid siguro sa inyo. At mga ilan lamang na magkakaroon ng mga kalat-kalat siguro ng mga pag-ulan o isolated na mga rain showers according sa forecast. Pero kung itatabi naman natin sa PAC streams in past 24 hours, nangunguna ang Davao Airports na may pinakamataas na 34.2 degrees Celsius na outside air temperature. Sa lowest sa Baguio ay mukhang chilling ang lamig nila dyan na 16.6 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. So masyadong maginaw dyan. Medyo maginaw na yan. Kaya malamang masyadong halos zero visibility siguro lalo na sa mga matataas na lugar, especially sa may bandang Benguet. Sa Iloilo naman ang Alabat, nakaramdam sila ng buhos ng ulan, 33.6 mm ang total rainfall. Sa amin sa Caloocan, kahapon ay 5.1 mm lamang ang naging total rainfall namin. Ngayon, kasalukuyan kami ay may total of 11.4 mm na total rainfall. So nagkakaroon kami ng mga light drizzle to some moderate. So sa loob ng 7 araw, nakaka 165.6 mm total rainfall na kami, or September rain total 246.6 mm na total rainfall. So halos magkakalahati na sa average difference namin from 608 mm ang expected September average rainfall namin. So mababa pa, pero at least magkakalahati na. At sa ating outside humidity, medyo mataas ang ating concentration, 93%. Bumaba lang ito ng 2% since last hour. At mataas ang ating atmospheric pressure, 1,010 hectopascals, and steady ito since last hour. High tide and low tide status, magba-maximum high tide pa lamang tayo. So may ilang minuto na lang, mga 22 minutes pa to maximum high tide. Tingnan natin kung mataas ang sea level gamit ang ating tide chart.
Well, sakto, 1 meter lamang ang pinaka-maximum ngayong 11:50 AM. So, malinaw naman po na malalim-lalim pa rin. Ingat na lamang po sa mga mangingisda, lalo na sa silangang Maybayin dahil nakakaras kayo na masama na panahon dyan na buhos ng ulan, especially dyan sa nabanggit natin sa silangang Baybayin ng Luzon, paligid ng Polillo Island. Sa kanluran naman, yung bugso pa rin ng medyo drier na habagat, pero masyadong manipis ito kaya hindi visual sa satellite imagery. Pero may bugso pa rin ng hangin dahil nakadetect pa rin ng ating wind vane ang location ng habagat. Pero tuyo lang ito kasi, medyo dry. Then, medyo malamig ng bahagya yung hangin na dumadaloy ngayon mula sa timog kanluran po, kaya nagdudulot po tayo ng accumulated rainfall sa silangan dahil sa sumasalubong na easterlies. So, malinaw yan mga folks. Ingat na lamang po sa bugso ng hangin o gale force winds na babaybayin sa kanlurang bahagi ng bansa. Ingat na lamang po. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at lulubog po ito mamayang 6:01 PM. At ang ating 92% illuminated na Waning Gibas, magbo-moonrise pa po ito mamayang gabi 7:48 PM at kinabukasan na ng umaga at 7:44 naman ito ng umaga, lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules hanggang Huwebes, ay asahang maulap ang ating maghapon. 80 to 81% ang tsansa ng pag-ulan dito sa amin o sa Metro Manila. Ang tsansa ng pag-ulan. Bukas ay magiging maulap din ang maghapon na asahan ang localized thunderstorms. 77 to 80% naman ang tsansa ng pag-ulan bukas ng Huwebes. Highest and lowest temperature expected 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay naglalaro 24 to 25 degrees Celsius. Sa local weather advisory, merong umiiral na easterlies nga po sa Southern Luzon. Binanggit na natin yan kahapon. At dito, Visayas at hanggang Mindanao daw. So, medyo magiging maaliwalas madalas ang bandang southern part ng Luzon hanggang Mindanao. Siyempre, magdudulot pa rin yan ng mga accumulated water vapor, lalo na't sumasalubong sa malamig na hangin sa kanluran. So, silipin natin yung space weather status as of 7:28 AM, oras sa Pilipinas. Meron tayong KP index down na posibleng aabot ng 6 ng KP6 index. So, nasa moderate G2, NOAA scale po ito. Area impact po primarily forward radar, 55 degrees geomagnetic latitude ulit. Asahan ng mga induced currents daw, yung mga medyo fluctuations sa power grid. Usually, mga high latitude naman yan, so hindi masyado ramdam dito sa Pilipinas. Pero wag natin i-underestimate dahil hindi naman 100% accurate na laging northern hemisphere lang. Minsan mararamdaman natin yan dito sa may bandang malapit sa equator pa rin. Yung epekto. Spacecraft, epekto ng satellite orientation, medyo magkakaroon ng konting irregularities, lalo na sa mga GPS. Then, magkakaroon ng increased drag daw sa low Earth orbit. So, medyo magkakaroon ng medyo hindi masyado accurate ang GPS ha. Bahagya lang naman, especially sa mga high latitude nga po na location. Hindi masyado sa may bandang equatorial zones. High frequency radio, well, propagation, medyo fuzzy sa mga matataas na latitude, lalo na northern hemisphere. Pero sa may bandang equatorial naman, wala namang binanggit na medyo magkakaroon ng radio propagation. Aurora, well, medyo visual pa rin sa New York, Wisconsin at Washington State. So, sa mga Pilipino natin dyan sa night side, medyo matatanaw nyo po yan. Double check natin kung mataas ang amplitude. Well, medyo po, yan. Medyo mataas naman, nag-yellowish. Makapal ang green niya. So, expected niya lamang yan mga folks. At mula sa ating NOAA scale index naman, sa ngayon ay 4.67 G1 ang naka-forecast hanggang 5.67. So, pwedeng umabot pa rin ng G2 geomagnetic field na magkakaroon ng maaring pagtaas ng ating solar wind, pero mababa naman yung radio blackout possibilities na 25% lang. Walang masyadong problema. At take note, meron na namang solar coronal hole na naman tayong nakikita na naman sa haring araw. Ayan o, medyo may coronal hole po yan. Hindi natin alam kung sa spacecraft yan, then masyadong may shape kasi siya, may hugis. Pero i-consider natin na coronal hole yan dahil lahat ng SOHO EIT ay nakikitaan ng solar coronal hole. Posibleng mag-release siya ng malakas na solar wind na magkakaroon ng above normal speed, which is nakikita naman natin, nag-above speed po yung ating solar wind na humihigit sa 500 km a second. So halos ang katumbas niyan, halos 1.8
million kilometer per hour po ang bilis niyan. So nag-above normal speed po yung ating solar wind dahil medyo meron na namang coronal hole na namamataan sa mabandang 9 o'clock position ng haring araw. So walang masyadong solar experience, maging yung photon flux, mababa naman, wala namang R1 activity. Konting propagation lang ng solar photon pero hindi naman umabot sa at least mas mataas na photon flux unit. So normal din, expected lang natin yung geomagnetic activity. Yan, as of 12 o'clock pala ng madaling araw, pumalo pala sa 5.37. So umabot na pala sa KP2 index yung ating geomagnetic activity mula kaninang madaling araw. At as of 8 o'clock AM oras sa Pilipinas, meron tayong KP index of 4.33. So at least nagkaroon tayo ng G1 at active na geomagnetic activity mula kaninang umaga. Kaya nagkaroon ng distortion sa ating GOS magnetometer courtesy of NOAA. So malaki po yung impact pa rin niya. Although kayang i-handle ng ating magnetosphere dahil hindi naman sobrang tindi ang geomagnetic activity na nag-arrive sa Earth. So mababa lamang o halos katamtaman lamang yung total electron content natin at yung propagation nga po ng plasma density ay hindi ganoon katindi, mga at least nagmo-moderate lamang, so wala masyado magiging problema sa radial velocity, although lumagpas ng 550 mahigit ang kanyang velocity in kilometer per second. Mabilis pa rin yan kahit papano. So at least mababa lamang yung highest frequency affected ng dB absorption, so walang problema. Pero expected yung high frequency condition natin mababa, between 20 to 80 meter. At sa umaga naman, yan yun sa umaga at sa gabi ay between 10 to 12, then mula 20 to 80 meters ang medyo hazy ang signal ng radio frequency po. So malinaw yan mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawakan na ito na water vapor, yung tropical wave na umiiral mula kahapon pa sa may bandang Bicol region. Ngayon tumatawid ngayon pakanluran itong tropical wave nito na nagmalawakan ng pag-ulan. So makikita yung mataas na water vapor, humihigit sa 50 mm po mula sa bahagi ng South Luzon at hanggang Calabarzon. So tumatawid yan hanggang bandang Metro Manila at ilang parte ng bandang Central Luzon nga po. Ayan yung water vapor. So mula sa pinaka-CIMS Doppler radar ay tataasin natin yung opacity para makita nyo po. Yan yung malawakan na ito. Medyo i-zoom natin ng konti. Yan. Then update view para makita nyo po yung actual. Makikita sa may bandang Visayas at Mindanao halos hindi masyado mataas ang precipitation at estimation. So kung titingnan natin dito, itaas pa natin ng konti para mas makita. So makikita natin ang ilang bahagi ng South Luzon, kabilang na ang Calabarzon at Metro Manila. Yan. And most of eastern sections ng Luzon ay nakakaranas tayo ng malawakang mga pag-ulan po. Moderate to heavy rain showers ang madalas at mga light to moderate showers naman dito sa may bandang Pakanluran nga po. Umaabot ng bandang Metro Manila. Mukhang wala yatang update ng update ulit natin. Hindi pumasok yung pinaka-Doppler. Wait lang po. Ayan, so makikita natin ang malawakang pag-ulan na to. Tumatawid dito ng bandang Central Luzon. Damay ang Metro Manila, ilang bahagi nga po ng Cavite hanggang Batangas. Pero at least mga light to moderate at ilang moderate to heavy rain naman sa may bandang Quezon Province nga po. Extended na hanggang bandang Isabela po umaabot yung malawakang ulan na ito, dala po ng tropical wave. Ang epekto kasi yan, sa lubungan kasi talaga yan ng easterlies, may easterlies po kasi dito. And then yung malamig na hangin mula sa timog kanluran. Medyo hindi ganoon ka-warm. Tapos medyo drier yung hangin na sumasalubong sa kanya. So nag-accumulate tuloy ng water vapor sa pagitan nila at nagdadala tuloy ng malawakang pag-ulan. So makikita dito sa pinaka-Doppler CIMS. Pero kung titingnan naman natin sa ating Himawari GMA satellite imagery ay makikitaan ang moderate to heavy rain showers ang umiiral ngayon sa buong bandang Tugigaraw ng Cagayan Valley, Ilagan, Isabela. Yan, pababa na yan bandang Quirino. Well, nakataas din yan sa thunderstorm and rainfall advisory ni Pag-asa. Kabilang ng Aurora, pababa na yan ng bandang dito sa may bandang General Nakar all the way hanggang buong Quezon Province.
at buong Bicol region. Umaabot din ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan. Pero mas concentrated ang ulan sa may bandang Camarines region o Camarines Norte. Ilang bahagi ng Angeles, Pampanga umaabot, Gapan or bandang Tarlac. Pero sa bahagi ng kanluran ng Lolo Luzon, makikita nyo po maaliwalas masyado, medyo partly cloudy lamang ang umiiral. So mas maaraw ngayon sa inyo dyan sa Ilocos Norte, pababa ng bandang kanluran ng Abra, sa bandang Bigan, Ilocos Sur, hanggang dito sa may bandang La Union. So pagitan ng Benguet o Baguio ay medyo gloomy po ang paligid. So expected ang mga katapag-ulan. At mula sa may bandang San Carlos, Pangasinan at ilang bahagi dyan sa may bandang Iba, Zambales, pataas, medyo partly cloudy to mostly cloudy yung umiiral, pero asahan maya-mayang konti, magiging gloomy niyan at magiging maulan. At mula din sa may bandang Olongapo pababa ng Bataan, kabilang kasama ang Metro Manila ay magiging gloomy at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang inaasahan sa maghapon. At mula Metro Manila and the rest ng bandang Cavite nga po hanggang Batangas, magiging gloomy rin tayo. Asahan ang mga ilang light to moderate showers ang medyo iiral o medyo dadalas na mga intermittent rain showers dahil nga po dito sa tropical wave nito na nakikita natin. So kung double check natin ang heavy rain potential, kung malawakan ng heavy rain nito, yan, makikita naman natin pag nag-load dyan, malawakan din ang heavy rain potential lalo na sa silangang parte ng Luzon. Yan, hanggang bandang Bicol region nga po sa silangan. Ayan, mataas ang heavy rain potential natin. Umaabot pa rin ng Cagayan Valley ang heavy rain potential pababa ng bandang Camarines Norte. So kitang-kita. Pero dito sa bandang gitna at bandang Pakanluran, at least nagmo-moderate pa rin at some heavy rain ang medyo iiral. Kabilang na ang Metro Manila. So importante po ang payong sa mga lalabas mga folks. At ilang bahagi ng Mimaropa, magiging maulan ang ilang parte dyan sa may bandang Calapan Oriental, Mindoro hanggang Puerto Galera, Abra de Ilog, sakop na Occidental Mindoro, yan, pababa ng bandang Bangabong sa may bandang Oriental Mindoro. Sa Palawan naman, mga ilang bahagi ng El Nido or bandang, lalo na sa may bandang Taytay hanggang Dumaran, Araceli, moderate to heavy rain showers po ang umiiral sa inyo dyan hanggang San Vicente, Rojas, ingat po sa pagbaha, at bandang Puerto Princesa. Mga ilang mahinat katamtamang pag-ulan naman ang iiral sa ilang bahagi ng Batarasa at sa dulo ng Balabac, moderate to heavy rain showers din ang umiiral dahil medyo merong umiiral dyan na southwesterlies na sumasalubong. So expected din ang medyo kalat-kalat pag-ulan din sa may bahagi ng South Luzon mula Marinduque, Romblon, medyo partly to mostly cloudy dyan. Ilang parte ng Masbate, partly to sa mostly cloudy rin ang iiral. So asahan ng mga mahihinat minsan ang heavy rain showers ang iiral at the rest ng Borias Island. Sa Visayas naman, nagkakaroon ng pag-ulan ng ilang bahagi sa Panay Island, sa Rojas, sakop ng Capiz, pababa ng bandang Tapas, Pasig hanggang Iloilo, sa may bandang silangan ng Concepcion, Sara, Cales at Estancia. So expected na maaabutan ang bandang Aklan and the rest ng bandang Lambunaw, pababa ng Santa Barbara. Dito sa may bandang kanluran ng Antique, pababa ng San Jose de Buenavista, sa ngayon medyo katamtaman pero partly to sa mostly cloudy, unti-unti ang iiral and expected ang mga ilang light to moderate showers sa maghapon. Ganon din sa Guimaras area. And most of Mindanao ay halos katamtaman at fairly weather naman, lalo na sa hilagang bahagi ng Mindanao. May mga ilang kaulapan lang iiral sa may bandang Dinagat at Siargao Island at ilang bahagi ng Surigao del Norte o Agusan del Norte. Expected pa rin ang mga isolated cases of mga ilang kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa hapon. Nakataas daw sa 60% chance ang ulan lalo na sa may bandang Surigao region. Sa Davao region, at least 60% daw ang chance ng pag-ulan pero sa ngayon medyo katamtaman muna, moderate and fairly weather naman ang umiiral sa halos buong Davao region except na lamang na may mga kaulapan na umiiral sa may bandang General Santos City at katimugang bahagi ng Davao Occidental, especially dyan sa dulo nga po ng Sarangani. Rest ng Sorsogon din or BARM magiging maulap katamtaman din at ilang fairly weather tayo sa buong BARM hanggang Lanao del Sur po. So walang masyadong problema. Mga isolated lamang na mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral sa hapon o sa gabi. So medyo importante pa rin ang payong lalo na't medyo matirik ang araw sa inyo ngayon dyan sa halos buong mainland ng Mindanao. Especially sa may bandang Bukidnon at ilang bahagi nga po sa hilagang parte
ng Northern Mindanao. Pero pagdating sa may bandang kanluran, mula Lanao del Norte, pakanluran na yan ng Misamis Occidental hanggang Zamboanga del Norte at del Sur, kabilang na ang Sibugay, mga maulap ang umiiral. Asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na hindi naman tumatagal ng mahigit sa 30 minutes. Yan, pero mga ilang bugsuan lamang ang buhos ng malakas na ulan, then titila din kaagad, lalo na sa may bandang Zamboanga, Sibugay. Magdala na lamang ng payong kung bigla ang buhos ng ulan, pero titila din yan within 30 minutes po. So magiging overcasting gloomy tayo dyan, medyo partly cloudy to mostly cloudy ang madalas na iiral maging sa Basilan at Hulusulo. So halos medyo mas katamtaman ang lagay ng panahon sa Mindanao at mas maaraw ang magiging panahon ninyo dyan. Mangilan-ngilan lamang at isolated case ang magiging pag-ulan. At ayon sa ating rain and mean sea level pressure, makikita dito maulan nga ang silangang bahagi ng Northern Luzon na binanggit natin at medyo katamtaman lamang ang rest ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao at kanluran ng Northern Luzon. So wala magiging problema dahil i-explain ko na kanina. Eksaktong-eksakto sa lumalabas na forecast dito ngayong between 8 o'clock hanggang 2 o'clock yan ng hapon. So diretso po tayo mamayang hapon po mga alas 2 kung ano yung magiging forecast niya. Dito magiging maulan ang halos buong Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Bicol Region at Mimaropa. So mga ilang moderate to heavy rain showers po. Kalat-kalat, very scattered po to. So masyadong magiging isolated din ang pag-ulan dahil nagtatraverse po dito yung surface trap o yung tropical wave. Nagiging surface trap na ngayon siya, natatawid kasi sa bandang Luzon. Kabilang na ang eastern part ng Visayas, ang Bicol Region nga po, ilang bahagi ng kanluran ng Visayas, pero mga light to sa moderate lamang at isolated ang pag-ulan. Ganon din sa bandang Mindanao sa Zamboanga at ilang bahagi ng Northern Mindanao, Sorsogon at Davao Region. Madalas mga light to sa moderate lamang ang nakikitaan natin ng pag-ulan sa may bandang Visayas at Mindanao at ilang moderate to heavy rain naman mula sa Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila at silangan ng Northern Luzon. Sa kanluran ng Northern Luzon, at least mga light to moderate lamang ang isolated rain showers na may localized thunderstorms ang inaasahan mamayang hapon. At mula naman bandang 8 o'clock PM onwards, magiging maulan po ang buong bahagi ng Northern Luzon hanggang bandang Mimaropa, moderate to some heavy rains. Mukhang aabutin din ang Metro Manila, so importante ang payong po at kasama na ang bandang Zambales. Rest ng Northern Luzon, magiging katamtaman at mga kalat-kalat po ang pag-ulan na may pagkilat at pagulugang iral, ganon din sa kanluran ng Visayas, Southeastern Luzon at bandang Northern Mindanao sa gabi. So importante po ang payong dahil mukhang magiging isolated madalas ang magiging pag-ulan na may pulo-pulutong pong bugsuan ng buhos ng ulan mamayang gabi rin po. So halos ganon po ang mangyayari. Ayan o, zoom na natin para sa magiging forecast natin ngayong araw. So isama rin lang natin yung naging nagdaang mga bagyo dahil naluso na nga po itong dalawa na to according sa aking tropical cyclone sector. Yan, na-dissipate na po yung dalawang binabantay natin na matagal nang namalaging bagyo na ito. Yan, dating si Kiko at si dating Lani. Yan, pareho silang nalusaw. Double check natin sa ating uninterruptible. Yan, dito medyo low pressure area pa rin ang indicated niya kay Tapa. Pero wala, dissipated considering na siya. Si dating bagyong Kiko wala na sa listahan. So malinaw naman po yan mga folks. Yan. Na-dissolve po siya kaninang 3:15 AM pa po ng madaling araw according sa aking tropical cyclone sector. Ayan, malinaw yan. 3:15 AM po siya na-dissolve o na-dissipated ngayong araw. Ayan. So nag-enhance po siya bago lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility. September 5 po ito ng 1:30 AM. Yan, hanggang sa mas umexit ito ng Philippine Area of Responsibility by mga around 9 o'clock ng umaga, September 6. And then nag-tropical depression na siya by September 6 ng hapon, mga 2:30 PM po ito. Then tuloy-tuloy na po yan na lumakas hanggang sa lumapit nga po ito ng bandang Yangjiang, which is ang pinorcast natin. Umabot pa siya sa mas malakas na typhoon category nga po noong September 8 ng gabi. Yan. So yun po yung huli. Pero ang pinakamahaba, itong si dating bagyong Kiko, nabuo siya bilang low pressure area o invest. August 29 pa po ito, 30 PM ng katapusan. Yan. And then namalagi ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility
since August 30 po yan. Mula August 30 hanggang September 3 ng umaga. Yan, namalagi siya sa loob ng ating PAR. Then, umexit na yan after umexit na yan ng PAR mga September 3 po ng 11:30 ng umaga. Yan, umexit na yan ng Philippine Area of Responsibility. And then dito na po siya tuluyang nag-tropical depression hanggang sa mas lumakas na ito sa tropical storm. And then nag-retain siya sa pagiging tropical storm habang sa tinatawid nito ang Tokyo, Japan. And then mula Tokyo, Japan, mas lumakas ito, nag-severe tropical storm siya hanggang sa ito ay naging extratropical cyclone na lamang siya after nyan. Nag-extratropical cyclone na siguro siya mga around September 6 ng umaga onwards. Yan. So, si dating bagyong Kiko ang may pinakamahabang naging journey na develop siya August 29 at nalusaw po siya ngayong araw din ng 3:15 AM. Pareho sila ni dating bagyong Lani, sabay sila na parehong nalusaw po o inalis sa aking tropical cyclone list. So, mas mahaba po si dating bagyong Kiko na nabuo at namasyal dito sa atin hanggang Japan. Yan. Yan ang pinakamahaba niya na naging journey. Yan. So, katapusan ito na August 29 nabuo at then nalusaw siya ngayong araw. Grabe, ang tagal ano? So, kung titingnan natin ang ilang araw siya tumagal, mahigit 7 araw. 29 kasi 30, 31. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 days. Halos 13 days siyang namalagi. Yan, yang si dating bagyong Kiko po. So, wala na tayong binabantayan na aktibong bagyo o low pressure area sa ngayon. So, yun lamang ang huli nating magiging analysis sa kanya. Diretso agad tayo sa ating tropical o global forecast assessment monitoring rather. Mula muna sa mga computer models ng GFS, yan, na yung nagsasabi na may tatama sa Mindanao, ngayon wala na siya dahil nga po gaya na aking sinabi nga po 4 days ago, napaka-disorient at disorganized pa nga po yung forecast ng GFS dahil hindi pa nagtutugma o wala pa lumalabas kasi sa iba't ibang mga weather agencies gaya na lamang ng ICMWF NAVGEM hanggang Japan Meteorological Agency. So ngayon inalis na po o wala na nakikitaan dito na may kakanluran sa may bandang Mindanao. Sabi pa nga daw Surigao daw ito magla-landfall. Pero ngayon wala na nawala na. So yan po ang sinasabi natin na wag po tayo magbibigay kagad ng conclusionary na mangyayari po yung forecast dahil hindi pa kasi nagtutugma yan o hindi pa siya organized na mataas ang yung confidence ng mga forecast ng mga iba't ibang weather agencies. Hanggat hindi tayo nakakapag-compare ng mas maraming weather agencies na pare-pareho ang magiging forecast, asahan natin ay hindi pa talaga mangyayari rin or napaka disorganized o disoriented yung forecast. Maaring error-errors pa po yung forecast na yun. So, gaya na lamang nito, wala na. Ang nakita na lang natin, yung binamantay natin na isang convergence dito sa may bandang southeast of Guam na kumikilos nga po pa west-northwestward. Ngayon, medyo nagno-northwestward siya dito kay GFS. Ayan, Then, babalanda siya ng bandang Guam. Yan. So, mula kay ICMWF, tropical wave lamang nakikitaan natin dito. So, mababa pa po yung confidence na magiging aktibo yan sa ngayon. At kay NAVGEM naman na mas aggressive dito, ay makikitaan na halos wala na rin nakikitaan na isang low pressure area dito nga po, nalalapit daw ng bandang Eastern Visayas at Mindanao. Ito na lang ang nakikita natin na manggagaling nga po ng Guam, which is ilang beses na nating binabanggit yan at pinost na natin yan nung isang araw pa at kahapon sa ating Facebook page. Yan, in-update na natin at makikita natin ito, mas aggressive po yung forecast ni NAVGEM. Typhoon category ang pinapakita dito. So, considering disorganized pa po yan, pero kung makikita natin kay ICON at GEM, halos magkakatugma ang forecast ni NAVGEM. Yan. Ganon din kay GFS, except na lamang kay ICMWF. So, kung titingnan naman natin sa ating global spectral model, ay makikita natin halos shallow na lang ito. So malamang trough na lamang ito na magdadala ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. Pero yung mas mataas ang favorable ay nandito sa may bandang southeast at Guam. At kumikilos nga ito pahilagang kanluran.
At base na rin sa ating report sa Tropical Cyclone Strike Probability ay makikitaan nga po natin na ito ay maghihilaga dito, maghihilagang kanluran. Ayan o. So, yung epekto nito sa Pilipinas sa ngayon, naglalaro lamang 5 to 10% pa lamang. At binanggit na natin yan ng makilang beses pa mula kahapon. At mababa pa ang probability na ito ay tatama o rerekta sa anumang malaking kalupaan ng bansa sa ngayon dahil napakalayo pa po ng forecast nito. So long range pa rin siya. So obserban pa rin natin dahil yung kanyang convergence medyo nawawala-wala sa mean winds. Ayan o, double check natin ha. Yung convergence niya, nawawala-wala yung convergence niya. Kaya napakaalanganin pa rin na magkakaroon tayo ng conclusionary na tuluyan itong magiging isang aktibong low pressure area sa ngayon. Ayun o, nawala o. So, hindi ganun, hindi pa talaga nahihinog. So, mababa pa talaga ang confidence na ito ay magiging active na low pressure area sa ngayon. Sa vorticity, mukhang walang data sa vorticity. Yan. Pero yung kontrahangin, kung titignan natin yung divergence, yan, meron pa rin siyang divergence dito, kaya maaari pa rin magkaroon ng next convergence within o next 24 hours. Nawawala-wala lang yung convergence na, pero mataas pa rin yung divergence na. Ito yun o. Yan o. So, bumababa siya. So, patuloy pa rin ang divergence niya. Kapag tuloy-tuloy yan, ay magkakaroon na naman ng reorganize at magkakaroon na naman ng mataas na convergence. Ganun po yung pattern niyan. So, minsan, nag-i-scattered siya, hindi siya natutuloy, pero dahil mananatili ang divergence niya, ay magpapatuloy pa rin ang water vapor niya. Tuloy-tuloy yan. Hanggang sa may tsansa na mag-successful yung kanyang Coriolis circulation, hanggang sa makakaroon na ito ng circulated environment steering niya. Yun. Kasi kung titingnan natin yung environmental steering niya, ay malakas po pahilagang kanluran ang steering environment sa kanya. Kaya maaari pa rin itong mag-develop despite na medyo lumalakas, humihina yung development, napaka-uncertain pa niya sa ngayon talaga. Kaya hindi natin pwede talagang bigyan ng conclusionary muna yung binabantay natin convergence ito. Kaya mayroon tayong at least 50-hour period pa yan na babantayan kung talagang magiging significant ito. Ayan o, mula sa global spectral model ng ating mean sea level pressure ay at least 1,008 hectopascals ang kanyang sirkulasyon dito. Yan. Pero nanatiling disorganized at uncertain pa. Yan, naglalaro na lamang yan yung convergence, lalamang ang divergence, then lalamang yung convergence. So, ibig sabihin yung sea surface temperature sa kanya at yung water vapor, medyo mahina pa o medyo malabnaw pa. Yun ang pinaka-term natin dito. Yung pinaka-layman term, medyo malabnaw pa po yung water vapor niya, hindi pa masyado kulong-kulo. Parang ganun po ibig sabihin ko dyan. So, sa magiging forecast natin by tropical cyclone probability nga po, o tropical cyclone strike probability, maging yung kanyang wind speed and direction, ay at least meron tayong hanggang September 14 nga po to 15. Yung extended forecast, binanggit na natin yan ng makailang beses pa. So, kaya nga po tayo nagbibigay ng hanggang at least September 14 to 15. Nung isang araw, binanggit ko September 13 to 14. So, mababa pa rin. So, at least September 15 ang maaari nating mabigyan ng timeline na kung ito ay magiging isang invest. So, malayo-layo pa dahil September 10 pa lang naman na ngayon. So, maaari pang magbago ang mga forecast niyan bago mag-September 15 po. Itong shallow neto, makikita natin mukhang hindi ito magsa-succession sa ngayon, pero patuloy pa rin ang medyo divergent din sa kanya. Kaya nagkakaroon tayo ng water vapor dyan. Kasi tuloy-tuloy po ang easterlies. Kaya medyo erratic pa ang forecast na ito ng global spectral model. Kaya meron tayong at least 50-hour period pa para bantayin ito. Kaya hindi tayo pwedeng mag-conclude agad May nagsasabi kasi sa Facebook page, hindi, tatama yan ng Surigao. Hindi pa natin sigurado yun. Wag na natin munang bigyan ng conclusion na tatama talaga ng Surigao. Hindi pa nga kasi natin alam kung magiging invest yan o active na low pressure area. Kaya wag muna tayong magsasabi ng ganun. O kaya, tatama yan ng Mindanao. Ganyan, may nagsabi pa nga, tatama ng Mindanao yan. Hindi pwedeng ganun. Wag tayong magbibigay ng conclusion. Kasi yan ang magdudulot po ng kalituhan sa mga sumusubaybay po. Lagi na lamang na pinapangunahan po agad yung forecast porket may nakikitaan kayo sa mga empirical computer models. It doesn't mean po ay 100% magaganap yan. Tulad na lamang yan, sinasabi pa nila,
Meron kay GFS, may kikilos daw pa Kanluran, tatama ng Mindanao. Paano ngayon yan? Ngayong 12 o'clock ng madaling araw o 8 o'clock sa atin sa Pilipinas o ngayon wala na o paano nyo ngayon i-explain yan? Sasabihin nyo na lusaw. Hindi po, kasi forecast pa lamang yan eh. Hindi pa natin siya namamataan sa satellite imagery, so paano po nalusaw yan? Kahit sa mga meteorologists, yan din ang sasabihin sa inyo. Hanggat hindi pa umaabot sa takdang pagtala niya, hindi tayo pwedeng magbigay ng conclusionary report na ito ay mabubuo, magiging bagyo o tatama sa anumang kalupaan ng bansa muna. Tingnan muna natin yung empirical forecast niya within 24 hours, at least mga within 24 or within 48 hour period para mas makakasiguro tayo. Kahit mga meteorologists, yan ang sinasabi sa inyo. Wag po tayong magbibigay ng conclusion kung ang forecast nito ay more than 1 week pa or more than 7 days pa nga. Minsan nga 5 days nga lang, hindi pa natin pwedeng i-conclude dyan eh. Kahit 5 days lang o 4 days eh, hindi pa rin. Dahil within 4 days, maaari pa talagang magbago yan. Bigla na lamang mawawala ang forecast niya, biglang magbago yung pattern niya. So, ganun po yun. Hindi po tayo pwedeng mag-conclusion. Tulad ngayon, magkakaroon tuloy ng paglilito yan. O, di sasabihan ngayon kayo ng fake news niyan. Kasi sasabihin nila, bakit nawala sa forecast ni GFS na sabi nyo tatama ng Mindanao, bakit ngayon wala na? Yung pong ibig nating sabihin. Yung para malinaw yan ha, na laging nagpo-post sa ating Facebook page. Mula sa ating West Pacific Basin naman, wala pa rin tayong significant dito sa binabantayan natin ng convergence, pero yung kanyang horizontal anomaly ay mataas na siya. Kaya hindi mawawala pa rin ang posibilidad, magre-regenerate yan anytime. At nakita naman natin sa kanyang environmental steering environment. Samantala sa ulat lindol, napakalinis ng aking seismometer ngayon. Mukhang masyadong kalmado ngayon ang vibration detection. So wala tayong masyadong komento. Ito kahapon pa ito. Pero ngayon, so far ay kalmado naman ang ating tectonic plates. At walang masyadong malakas-lakas na paginig na nadedetect ng aking seismometer sa Caloocan. So malinaw naman dito mga folks, diretso agad tayo sa data feed ni PBox, yung mga short period nila, kung mayroong naitalang magnitude 4, mukhang meron nga. Mula kaninang madaling araw, as of 3:30 AM, mayroong magnitude 4.1 na may lalim na 21 km depth dyan sa hilagang silangan ng Caguait, Surigao del Sur. Yan o. So 3:35 AM po ito. So ingat pa rin sa mga kababayan natin sa Southeastern Visayas at Mindanao dahil mas marami pa rin ang cluster sa inyo, which is meron nga pong panibagong magnitude 4 na naman dyan sa may bandang Surigao. So mag-iingat po tayo dahil mas aktibo po yung ating fault line dyan sa Philippine Sea Plate sa silangan. So normally po yan, kaya maging alisto pa rin. And the rest naman, wala namang sumunod sa kanya na magnitude 4, pero yung mga minor earthquakes ay marami-rami na rin kaagad. Kaya bilangin natin kung aabot na ba sa mahigit 400 ang total earthquakes ngayong araw for the month of September. Double check na rin natin. Yan. So titingnan natin for the month of September. Load po natin kung aabot na ba sa more than 400. Hindi pa. So nasa total of 324 earthquakes pa lang tayo. 302 dito is magnitude 2.0 pataas, 19 sa magnitude 4 at 3 magnitude 5.0. So maging mas maingat pa rin po tayo ha, lalo na sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Ang cluster, mas marami pa rin sa may bandang Eastern bandang Visayas at Mindanao, 250 plus. Sa Luzon naman ay at least 74 plus. Ayan. Yan po yung pinakamaraming cluster. Yan. So malinaw po yan, mga 250 plus na kagad sa may bandang Visayas at Mindanao ang total earthquakes. Kaya marami-rami na kaagad at maging alisto pa rin tayo anytime at mag-iingat anytime, lalo na sa may bandang Batangas po. Bandang Lubang o Pagitan. Yan. Medyo dumataas-taas na rin yung cluster dyan. Sa extreme North Luzon, lalo na sa may bandang Bangged, mataas na rin sa inyo dyan, umaabot na ng 74 at meron nga pong naitala tayo na magnitude 5 dyan, di ba? Noong September 2. So sa may Ilocos Norte. So magiging mag-ingat pa rin po tayo mga folks. Dahil mukhang magkakaroon ng mga sunod-sunod na naman tayong mga minor to moderate na mga clustered earthquakes. At narito naman ating 3-day the weather forecast para sa araw ng Miyerkules, September 10, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, September 10, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang item sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye. Gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na sa ating report. Asahan lang natin ang mga intermittent na mga light to moderate at some heavy rain showers dito sa Metro Manila at ilang karatig sa Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading ng aking aparato, instrumento sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.